how much they can give every year. So, depende siguro where you get. Talagang, kailangan busisiin hindi natin alam eh. That's sana yung mga educational plan. Yan. Yung mga scholarship, yung mga study now, pay later. Ang dami dyan. Diskarte na lang. O kaya yung mga company, imbis na magbigay kayo ng dagdag pasahod, ito yung mga non-wage benefit, no? Tulong sa tuition fee ng inyong mga anak na inyong mga empleyado. Pwede rin pag-usapan yan. Kasi, pag tinignan mo naman, sumusunod naman yung mga eskwelahan. Pag sinabi mo naman na maawa kayo, kaya nga private school eh. Profit. Exactly. Profit yan. Kasi, pag gobyerno naman, binawasan naman yung subsidiya. Walang pupuntahan yung mga estudyante, kawawa sektor na naman sila. Kaya yung iba, working student, kanya-kanyang diskarte talaga. Sa bagay, kung yung iba nairaos na yung sarili nila na napagsasabay lahat. si Igan, di ba, working student at that time, di ba? For how long? The whole college? Okay, 2 years. Kasi, nung third year na ako, doon namatay si Ninoy. Naapektuhan yung ating mga ekonomiya. Nasa pagsarang kumpanya, nawalan trabaho tatay ko. Wala nga naman magbukbuk ako sa sulok. Yun yung nagtatrabaho ka sa Manukan, no? Oo. Tinitiris mo yung buwet, kinakain mo. Nagugas akong pinggan. Lahat. Ako si Arnold Dishwasher Negro. Nawawala daw mga puwet ng manok. Okay, ikaw na kumakain kaya pala. Guilty. Bawal na! Alright, sa ibang balita naman, inaasahang darating na po ngayong umaga ang panibagong batch ng mga Pilipino na nakatakas mula sa kaguluhan sa bansang Libya. Dakong alas 6 ng umaga, nakatakdang dumating ang unang batch ng mga inilikas na OFW. Kahapon, 7 batch ang dumating. Pinakahuli dyan ang 10 OFW na dumating kagabi. Taliwas po yan sa inaasahang 21 naitalang naroon sa flight. Nagkaroon daw kasi ng aberya ang 11 rito sa kanilang pagtawid ng Egypt. Ayon naman sa OWA, mayroong 148 na OFW ang na-repatriate kahapon. May libreng hatid din ng OWA para sa mga OFW na nakakabalik sa ating bansa para maihatid sila sa kanilang mga probinsya. Parang hindi nakikita yung mga tao ng embahada natin, tsaka yung mga Pilipino na kapag nakakapanayam natin dito, sinasabi nila, walang tulong sa mga airports. Pagtataka ka para iwas bugbog ang gobyerno sa pag-aksyon na yan, sinasabi nila na nakasaad din sa kontrata ng mga OFW, yung mga private employer nilang unang sila dapat tumulong sa kanila. Ayan. Pangalawa lang daw ang gobyerno natin. Okay. Pasadaan naman natin ang mga maksyong balita sa bagay ito. Narito na ating Ronda Reports. Patay po ang isang basurero matapos mabangga ng isang trailer truck sa Tondo, Maynila. Yan ang Ronda Report ni Micaela Papa. Mika? Igan, isang patay matapos masagasaan ng truck sa may U-turn slot ng Road 10 sa Tondo, Manila, alas 9:45 kagabi. Dead on the spot si Florencio Dalisay na nagkakalkal lang daw ng boted plastic sa Center Island nang makagip na nag-U-turn na trailer truck na may plakang XLE 307. Ang driver tinakasan ng aksidente pero naiwan ang ID kaya naman nakilala siya bilang si Rafael Lindo. Kakasuhan siya ng reckless imprudence resulting in homicide. Yan ang Ronda Report mula sa Maynila. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Alright, kung dati, ipinanukala ang pagpaparegister ng prepaid cellphone subscribers para labanan ang krimen at terorismo. Ngayon naman, balak nang iparegister rin ang mga laptop para mabawasan ang dumadaming kaso ng cybercrime dito sa Pilipinas. Panukala ng National Bureau of Investigation or NBI na i-regulate ang mga laptop at iba pang digital media storage services, devices. Malaking problema kasi ngayon ang pagtukoy kung saan isinasagawa ang mga cybercrime. Bukod sa mga kumukonekta sa mga linya ng mga internet service provider, meron din mga laptop users na gumagamit ng Wi-Fi. They have a point there. Ang National Telecommunications Commission naman, aminadong walang ngipin ang ating batas na ngayon para obligahin ang mga telecom at internet providers para matrace ang gumagawa ng cybercrimes. Kaya naman sa Senado, isinusulong na ang pagpasa ng Cybercrime Prevention Act na naglalayong parusahan ang mga gumagawa ng krimen gamit ang internet. Pero tutulpo nito si Senator Francis Chis Escudero at ang dapat daw i-monitor ay ang mga server ng internet. May ilang tutol din dahil paghihimasok na daw ito sa privacy sa paggamit ng internet. Paano yan? Kasi ang Kaso yung dami... privado nating buhay. Kahit saan ako punta ngayon, may CCTV. Oo. Correct. Sa cellphone ko ngayon, ire-rehistro, pati laptop ko. Oo. Sabi kasi ng NBI, bunsod daw yan kasi everyday nakakatanggap daw sila ng 5 na complaints no, ng
false identity, ginagamit yung identity ng isang tao. Tapos hirap na hirap sila, although meron silang direct access mismo, kunyari let's say sa Facebook, ng kung kukunin yung kung saan nanggaling yung information. Pero syempre, it takes time. Overacting. So, Tsaka the thing is, they can't, paano nila hulihin? Kasi ang daming wifi. If you go to a mall, coffee shop, ang daming wifi na. How do you tsaka pinpoint? kung talagang may gagawa ng talagang masama, di ba? Hindi may paparegister kung sakali, di ba? Kung ka na lang gagawin mo, parang baril din yan, di ba? Hindi mo paparegister kung gagawin mo. Gano'ng katiyak ako na ako bilang mahusay na mamamayan, tapat, di ba? Sa estado, paparegister ko yung laptop ko. Hindi mahahack naman ang... Sasakyan ko, pag pinarehistro ko, may plakat pala sa Mindanao eh. May kakambal pala sa Luzon. Correct. Na pati government plate pala, nakukuha at nagagamit sa pribadong sasakyan. At saka yung mabilis Yun, nire-rehistro na yun. Mabilis mag-register kung dito ka bumili. Paano kung binili mo sa ibang bansa? May pabili ka sa kamag-anak mo, gano'n, di ba? Mahirap. Mahirap yun. Okay. Dapat birth certificate, okay na yun. Sa ibang balita, matapos masentensya ng 1.5 taong pagkakakulong dahil sa kasong drug trafficking sa Hong Kong, nagpahig na po ang kampo ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson na magbibitiw na siya sa pwesto. Kinumpirma yan mismo ng ama ng kongresista na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson na ipagbigay alam na rin sa liderato ng Kamara ang naging desisyon ng anak. Ay kay Governor Singson, masakit man daw sa loob ng anak ang ginawang pagbibitiw. Tanggap daw ito ng kanyang anak matapos ang ilang panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Inaasang formal nang maihahain bago matapos ang linggo ito ang resignation letter ni Congressman Singson. Pero habang wala pang natatanggap na sulat ang Kongreso, tuloy pa rin ang pagtalakay ng House Ethics Committee sa reklamo laban kay Singson. Ayon naman kay Speaker Sonny Belmonte, oras na mabakante ang pwesto ni Singson, magsasagawa agad ang special election sa Ilocos Sur para sa papalit sa posisyon ni Singson. Noong pa ongoing yung trial, nag-usap na kami, talagang magre-resign. Hindi lang pwedeng unahan yung korte. Now, whether makonvict or not, magre-resign. Natanggap na niya kakuha sa kanya noon. Maski na set up ka, may kasalanan ka rin, pumayag ka eh. So, sa pagkikisama siya, nangyari sa kanya yan. Kaya malaking leksyon sa lahat ng mga kabataan natin yan. Ayun, aral talaga doon. Ang klaseng tatay rin, no? Talagang, hindi kita pwedeng konsentihin. Diba? Kasalanan mo yan, harapin mo yung governor din siya ngayon. Di ba, elected official din si governor. Kaya, kanya ilalagay sarili niya, nahuli. Dapat gano'n naman talaga. At saka maganda na kay Congressman Singson na nanggaling. Oo na, magre-resign siya. Kesa sasantihin siya, di ba? Sipahin siya palabas. Samantala, magpapatuloy ang pamamahagi po ng cheque sa tanggapan ng Commission on Human Rights ngayong araw sa mga naging biktima ng human rights violation sa ilalim ng rehimeng Marcos. Hindi bababa sa 700 pa ang makakatanggap dito sa Metro Manila. Sa mga susunod na linggo ay pupuntahan naman ang mga biktimang nakabase sa probinsya. Kahapon nagsimulang mamahagi po ng cheque ang CHR. Makakatanggap ang bawat human rights victim ng cheque na nagkakahalaga ng $1,000 o mahigit 40,000 piso. Maliit na halaga raw po yan ayon sa ilang abogado at leader ng human rights groups, pero malaking tagumpay daw ito sa patuloy na paghahanap ng hustisya ng mga martial law victim. At kabilang sa mga nabigyan ng kompensasyon na yan, ang film director na si Joel Lamangan. At ang gulat, hindi inaamin ni Congresswoman Imelda Marcos na may mga nalabag silang karapatang pantao. Hindi na mahirap yan, mahirap yan. Walang remorse, no? Yes. Samantala kung may mga bagay na di matatawaran ng halaga, meron din ho namang simpleng mga bagay na super mahal. Tulad nitong pinakamahal na purse sa buong mundo na binibenta naman sa Dubai. Ang halaga po ng purse na ito ay $3.8 million o katumbas yan ng mahigit 160 million pesos. Paano ba naman? Tad-tad ito na mahigit 4,500 diamonds na may iba't ibang kulay. Kaya naman, pasok na ito sa Guinness Book of World Records bilang pinakamahal na purse sa buong mundo. Kahit pa siguro walang laman na pera ito, milyonaryo pa rin ang dating ng sino mang gagamit sa purse na ito. Maganda lang siya kasi makinang, pero sa totoo lang yung design. Yung design. Hindi kagandahan. Parang siyang kabibe, oh. Hindi, at saka ang tanong... Puso, di ba? Maganda, Ang tanong, Tagtad ng dayo. sino naman ang bibili